Hello mga kaulam! Aba ay kulay orange ang ating kanin. Bago ako nagprito ng tilapia nung umaga at ng asawa ko may pang-ulam. Ay ari mga kaulam ay hindi normal na kanin. Ibig kong sabihin, hindi naman abnormal, kundi ari mga kaulam ay African rice. Parang ang dinig ko doon sa aking co-teacher, ang tawag niya ay parang jollof rice, parang ganyan. Ay Nigerian na pagkain. May co-teacher akong Nigerian mga kaulam at gustong gusto talaga niya pag nilulutuan niya ako ng kanin. Pero iba't iba ang variants niya. Yung parang minsan nung nilutuan niya ako ng ganyan mga kaulam, ay ang lahok ay tinapa. Parang tinapa ang lasa ko eh. Ang tawag niya ay dried fish. Tapos ngayon naman, ang halo niya ay yung taba ng baka. Pero yung balat ng baka, pero tinanggalan na daw yan ng taba. Kumbaga parang pinireserve na rin. Ay mga kaulam, may sobrang dami, pero hindi ko talaga naubos. Ang ginawa ko yung natira ay di aking inilagay sa Tupperware. Tapos kinabukasan ay siya ko uling kinain. Anong sarap, grabe. Gustong gusto rin ng asawa ko ang lasa niya. Sabi ng asawa ko, ang lasa daw malapit sa biryani, pero meron pang silang inilalagay na ibang spices na nakakapagpalasa talaga at nakakapagpabango. Tinatanong ko naman yung kaibigan kong Nigerian, wala daw dito ng spices na iyon, yun daw ay nanggagaling pa sa Nigeria. Kaya daw hindi niya maituro sa akin kung paano ang paggawa dahil lahat daw yan ay nanggagaling sa Nigeria, pinapadala daw ng kanyang pamilya. Mahilig din magluto yung co-teacher ko na iyon. Minsan gustong gusto ko siyang gawa ng pasta. Hindi naman pala siya nakain ng pasta. Parang minsan nagpapalitan kaming dalawa ng pagkain. Yun pati, kahit no sa mga biskwit na maring na galing sa Batangas, tuwan-tuwa na yun pag binibigyan ko dahil yun sobrang hilig magkape. Ako mga kaulam may ilang araw nang hindi nakakatikim ng gulay, kaya ako garning medyo lungkuyin. Naamimiss ko baga ang bulang lang. Gusto ko yung mga sibatche, gusto ko yung bulang lang baga mga kaulam na maraming mga okra-okra. Ay sabi ko nga, paano kaya makakapagluto ng buhay kong are? Darating sa bahay wala nang liwanag ang araw. Tapos marami pang iintindihin. Tapos magigising ng alas 4 kung ano na lamang ang nasa freezer. Kaya mamaya hindi ko maintindihan kung anong aking gagawin sa aking buhay. Gusto ko munang mag-absent sa aking tutorial mamaya at na ako may makapagluto ng gulay. Ay saan naman ako bibili ng gulayin? Ang mahirap ay doon ako ngayon ibinababa ng school bus sa malayo sa tindahan. Ano kaya mamaya ang aking gagawin? Gusto kong kumain talaga ng gulay. At ako ay meron pang nasa freezer na isang balot ng labong na galing sa Pilipinas. Gusto ko siyang lutuin sa weekend. Doon sa mga inay at nang kami isalo-salong kakain ng labong. Diyos ko, puro dito na naman Ay ako kaninang umaga mahigpit ang nangyari sa akin paggising ko. Sabi ko sa asawa ko kagabi, ako hindi magluluto ngayong umaga dahil marami pa siyang tira na sinigang na hipon kahapon. Ay sabi ko yun na lang ang tira ang kanyang kainin mamaya. Di ako'y nakaligtas sa pagluluto ng madaling araw. At ako'y tutulog pa ulit ng another 40 minutes. Ko po, nakalimutan ko kahapon pala ako hindi nakahambo. Kahapon pala ako hindi lumigo. Tapos kanina ako tinanghali ng gising, 5:15 ako nagising. Ay di pandalas, mahigpit. Ay 4 kaming gagamit ng banyo. Ang akin nga palang banyo mga kaulam kami, iisang banyo namin sa bahay. Tunay naman hindi ko maintindihan kung sinong una ang gagamit sa amin ng banyo, kaya ako'y naligo kanina 5 minutes, mahigpit. Tapos nagpaplansya pa ng damit ng aking panganay. Ay hindi ko maintindihan kung anong aking uunahin, kung ako bagay magbibihis, kung ako bagay mag-aayos ng aking sarili, o okay mamamalansya ng damit ng aking anak. Yun may kasalanan ko dahil kagabi pa naibigay sa akin ng anak ko, nasabi ng anak ko na, Mami, paplansya naman na rin. Dahil hindi ko pinapayagan ng anak kong mamalansya. At yung tela ng kanyang damit, yun ang tela na madaling masunog. Talaga namang sinasabi ko sa aking sarili kanina pag ako'y nanalo sa loto, talaga namang ako'y magre-resign na at ako'y mamamalansya na lamang ng damit na aking mga anak. Magluluto na lamang ng kanilang pagkain. Hindi makikipag-agawan sa banyo sa umaga. Gagawin ko na lamang kung anong gusto kong gawin. Kahit pigyan ng pangarap na ari. Yain na, mangangarap na lang ako. Wala namang kabayad-bayad ang mangarap. Yun na lang ang libre sa mundong ibabaw. Ako talaga mga kaulam ay nagkikrave sa gulay na bulang lang. Ako siguro mayamayang tanghali ay gagawa ng paraan para makapagbulang lang, mahigpit. Nakakapanghina pala ng katawan. Pag 1 linggong walang gulay. Hapon naman ang aking ulam ay adobong atayin ng manok. Ay di gayon may mataas din daw sa purine. Ay di gay ang pagkain pag mataas sa purine, na yan ay nataas ang ating uric acid. Inatutunan ko sa doktor. Yain na at paminsan-minsan lang naman, hindi naman parati naman gayon ng pang-ulam. Tinan ninyo, hindi ko naubos ang kanin.